Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Saturday night mga lodi, at grabe yung mga news natin ngayon mga loads, no? Medyo malupit at matindi, kagilagilas at kaindik-indik. Mga idol, no? So ready na ba kayo sa ating balita ngayong Saturday night mga idol? So bago tayo mag-start, alam nyo na, no? Palike muna ng ating video, no? At sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, updates sa crypto, sa trending news mga idol, huwag na kayo mag-subscribe. No, ayan, makulit kayo, ayaw nyo mag-subscribe. So ayan. No, ito yung chart natin. Alam nyo kapag weekend talaga mga lods, no, it's either Saturday, Sunday, Friday, no, medyo boring ang ating galaw ng chart, no. Pero ngayon nakakatakot kasi parang mabibreak, no, parang magbabasag. Ika nga nila, magbabasag. No, hindi natin alam kung sa baba, kasi mukhang sa baba kasi nandito siya sa baba eh. So Bitcoin nasa 103, maraming nagsasabi na pwede siyang bumaba ng 80 something mga idol, no, pwede siya rito sa 80. Hindi ko lang alam kung aabot siya dito. Hindi natin. Pwede niya kasing balikan to mga idol, ito. Pwede niyang kunin yung liquidation dito sa 73, 74. Grabe yan. Pag nangyari yan, mga idol, no? So, mabilis lang yan. Siguro mga isang linggo o, kumbaga, babagsak tayo ng mga isang linggo or 2 weeks. Di ba? Tapos, unti-unti tayong magko-consolidate. And then, dito pa lang sa pagbagsak na to, tsaka sa consolidation, marami nang masishake out dyan. No, and then biglang lilipad siya, no, may iwan yung mga umalis. So ganun yan, mabilis lang yan, no? Lingguhan lang yan mga idol, no, nasa July na tayo, malapit na, no. So ganun din sa akin, sa XRP kasi parang iba yung tingin ko dito. Iba kasi yung chart ng XRP, may bullish trend kasi ito mga lods pwedeng sabi ko nga dito sa part na to, maraming pera dyan, no. At once na sundutin lang ng ni market maker yan, paldo na agad yan. Baka nasa kalahating billion na agad yung mga liquidate dyan, no? And then saka siya lumipad. Ganun yung mangyayari, no? Or pwede namang double whammy niya to. Pwede niyang i-double whammy yan mga idol, no? Ano yung double whammy? Dalawa yung kunin niya, no? Yung liquidation dito sa taas, tsaka yung liquidation dito sa baba, no, bago siya mag-decide na lumipad. Pwede kasing umangat muna to dahil dito sa bullish pattern, no, and then kunin niya yung mga naka-short, and then saka siya bumagsak, kunin niya yung mga naka-long, and then lipad. Pwedeng ganyan, no. So depende mga idol kung ano yung mangyayari. Alam niyo naman, game of probability ang crypto, no. So pero sa akin sa position na to, mas lamang yung drop ng sa akin lang to mga idol Pwede niya siya talagang kunin muna to, yun yung inaasahan ko diyan tapos saka siya lilipad, no. Bonus na lang kung hindi niya nagawin yun at lumipad na siya ng diretso, no. Dito siya mag-consolidate tapos lumipad siya ng diretso. Bonus na yun. Pero ang tingin ko dito, magda-drop muna, no. As in baka kunin niya lang tong lock profit ko, no, pero hindi Ang daming pera dito mga idol Ang daming pera dito sa part na to. Kung ikaw si market maker, ba't di mo kunin yan? Kung meron ka naman chance na kunin, di ba? Ilang milyon yan, di ba? Ganun mga idol. So hindi natin sure, no. Sa akin talaga, sa tingin ko, kukunin muna yan saka lilipad. O kaya yung sinabi ko nga na double whammy, no. Kumbaga pipitik siya dito, pang, tapos biglang malalaglag, no? Tuloy-tuloy yan, 3 araw or 4 days. Ganun mga idol. Sa akin lang yun, di ako magaling sa TA mga idol. Yung mga nakikita ko lang yan, at sa tingin ko lang naman yun. Punta na tayo sa ating mga news ngayon. Grabe, so dito muna tayo sa trending news. Siyempre ang bakbakan, pero merong sinabi dito ito yung parang interesting yung sinabi niya rito, or intriguing. Yung sinabi dito ng dating Pangulong Bill Clinton, sabi niya dito mga idol, Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office, no. So
once na nilabanan niya raw si yung Iran, parang mag-i-stay siya bilang Prime Minister. Mr. Netanyahu has long wanted to fight Iran because that way he can stay in office forever and ever. And he's been there most of the last 20 years. But I think we should be trying to diffuse it. And I hope President Trump will do that. I hope anybody there will do that. We've got to stop. We've got to convince our friends in the Middle East that we'll stand with them and try to protect them. But choosing undeclared wars in which the primary victims are civilians. So ayun yung point na sinabi niya, mga idol, no, na parang talagang gusto ginagawa ni Netanyahu dahil gusto niya mag-stay ng maging prime minister forever and ever, no? So grabe yung sinabi niya na yun. Hindi naman normal na tao to, mga idol. Si Bill Clinton to. Si Bill Clinton, maraming alam yan kasi naging presidente yan eh. So pwedeng tama yung sinasabi niya, pwede ring political comment yun, di ba? Pwedeng ganun. Ito naman, Russia says there is no evidence that Iran is seeking to acquire nuclear weapons. So, ayun na naman, parang yung dati sa Iraq, di ba? Parang sinasabi na mayroong nuclear weapon, kaya di ba si Saddam Hussein, di ba, nung sinugod nila, pero biglang wala naman pala. Pero nangyari na yung nangyari, di ba? So, ito, parang nauulit na lang yung history na parang pagbibintangan na may nuclear, gumagawa ng nuclear, pero hindi naman, di ba? Para lang labanan o sakupin or kung ano man yung balak nilang gawin, di ba? Turkish President Erdogan says Israel's attack was intentionally planned to sabotage US-Iran nuclear talk, no? So kasi mayroon na mag-uusap na dapat, mga idol, kaya lang biglang nagkaroon ng missile. Parang ganun daw 'yan, mga idol, no? So ayun yung balita natin sa bakbakan, mga lods. Pero dito tayo sa local news natin. So ito, hindi ko alam kung good news to or makakasabay yung ating mga driver, pero siguro naman, no? Mga updated naman yung mga idol nating driver eh. Sabi dito, mga lods, i-refresh natin, baka may mga nag-comment na driver. Wala pa rin. Comment all. Wala pa rin. So sabi dito, Super App Grab, ito yung Grab, no? Recently rolled out a new feature allowing users to top up their Grab Pay wallets using cryptocurrencies. Di ba? With processing handled by AAA in partnership with PDAX, a local licensed virtual asset service provider. Tama ba ako? Baka mali Virtual asset service yun, service provider. Yan, baka kasing kamali ako eh. Alam mo kung meaning ng BASP. No? So, kung matutuloy ito, good to kasi mga idol, adoption, innovation, mga loads, no? So, pwedeng dagdag din. Although less hassle na naman pag nag-grab ka 'di ba? Mabilis na rin naman yung transaction. Pero mag-add-ons lang sila siguro para sa mga crypto pips natin, 'di ba? Ayun, good news 'yan sa mga may crypto, mga idol, no? So, ito ang tindi nito, mga lodi, no? CoinMarketCap, nag-security alert sila. Nako, sinasabi sa inyo, nako, mukhang ngayon marami na talagang nagpaplanong mang-hack o mang-attack, no? Kaya doble ingat dapat tayo ngayon sa mga kiniklik natin, lalong-lalo na sa mga biglang nagpa-pop up dyan na something. Kasi dito sabi, mga idol, we're aware that a malicious pop-up prompting users to verify wallet has appeared on our site. Do not connect your wallet. Our team is actively investigating and working to resolve this issue. So, may mga nagpa-pop up daw doon na nilalagay na verify your wallet, no? Parang ganoon, no? So, pag nag-verify kayo, nako, hindi sa kanila 'yon. Walang alam yung CoinMarketCap doon, mga idol. So, alam niyo naman yung mga crypto pips natin laging ginagamit yung CoinMarketCap. Ako lang ata hindi gumagamit nito eh. Pero halos lahat ng nakikita kong content creator na nagpapakita ng chart halos CoinMarketCap, tama ba? Tama, alam ko ayun yun eh. Tama, hindi nga ako nakapalo. Yun. So, mag-ingat na lang ang lahat, no? Dahil sabi ko nga sa inyo, ngayon is lalo na magbo-bull run o bull run, dapat maraming nang-hack talaga ngayon. So, dapat mag-ingat tayo ng sobra-sobra, no?
So, ayun, grabe, nakakatakot yan. O, ito nga, tingnan nyo itong coins na to. Yung Hawkins, yung high, drop 97% after BSC and Ethereum contracts were compromised. All bridge shutdown, or all bridge shut, and only B-chain is valid. So, matibay talaga yung B-chain, no? Galing talaga ng B-chain. Pero, 97% bumagsak tong high. So, chinek ko to, pero ito na, naka-recover na kasi. Parang halos 50% na yung recover niya. 1 year ko nga to. Grabe, no? From 4 pesos. Ano bang ano nito? 22 pesos ang kanyang all-time high, mga idol, no? Grabe, dito siya banda sa 2021. Yung bull run ng 2021, umabot siya ng 21 pesos. And then, ayun na, no? Nagtangka pa siya dito. Umabot siya ng 16 pesos, November. And then, nag-drop na siya, no? Ng 0.7. Grabe, laki ng binagsak na, no? Parang SLP, no? Pero mas malala SLP, eh. O, ayan. So, ngayon, nandito siya, nasa ano siya, umabot pa siya ng 0.3, grabe. So, kahit ngayon, nasa 97% pa rin yung drop niya from all-time high. Pero, ngayong 24 hours o 7 days, sabihin na natin, nasa 35% yung din-drop niya. Kasi medyo naka-recover na nga, sabi ko nga, naka-recover na eh. Pero, laki pa rin yan, mga idol, no? So, malas pa rin yung mga naka-invest dyan sa high. Parang naisip ko na talaga yung sinasabi na ang daming mga coins ngayon na nagdi-drop, no? No, yung sinabi nila Brad Garlinghouse na 99.99% ng mga crypto ay mag-going to zero once na magkaroon tayo ng regulation. So, piliin nyo yung mga coins na bibilihin nyo. Yan lang tatandaan nyo, mga idol, no? Speaking to. Dahil nga namumblema na si Trump sa Fed, Congressman Thomas Massie calls for the abolition of the Federal Reserve, reigniting debate over U.S. monetary policy. Dose of reality, sabi ni Thomas Massie, no? Congress is spending, printing, and borrowing so much that the Fed has lost its ability to set rates. Banks and foreign governments who buy our 10-year U.S. Treasury are demanding more than 4.5% return. BBB makes it worse, sabi, no? Would be a great time to end the Fed, sabi niya, mga lods, no? Ayan siya, ito. May picture niya ito, may balbas siya, pero dito bata pa siya. Ito yung introduce niyang bill, no? Thomas Massie just introduced a bill to shut down the Federal Reserve, a bold move that could reshape the future of U.S. finance. Sa tingin nyo, ngayong kasi nasa plano na ni Trump talaga yun, nung una pa lang, yung Fed, yung RIS, o IRS ba yun? Tama. Talagang gusto nilang tanggalin yun, mga idol, kasi ano daw ang corruption dun. Ewan ko kung ano yung problema dun. Pero, gusto talanggalin yun ni Elon Musk dati tsaka ni Trump pag na-report natin yun dati, di ba? So ngayon sa tingin nyo sa termino ni Trump, no, matatanggal niya kaya yung Fed, mga idol, no? O maa-abolish ba nila yan, no? Hindi natin alam kung ano maging epekto niyan. Pwede kasing maging goods yan in the short term, pero pag long term medyo bad, or pwede namang baliktad. Bad siya in a short term, pero sa long term naman, good. So, hindi natin alam. Kailangan natin kasi ang tagal na ng Fed, mga idol. Dekada na yun dyan. So, pag binawala yan, magiging malaki talaga yung epekto niyan. Di ba? Ganun. So, eto. Mukhang seryoso yung China, no? Kasi, BRICS strikes back. China dumps 8.2 billion in US treasuries. Mga loads, no? Yung dollar nila, no, yung dollar, yung reserve nila dinadump na nila. China is rapidly offloading US dollars asset, slashing treasuries holding by 44% since 2013. Now stocking gold, pivoting local currencies, and maybe Bitcoin or maybe crypto. Hindi natin alam Diba? Kasi yung nakaraan, di ba, bumili sila nagano sila ng 300 million, no, sa XRP. Hindi natin alam. So, yung China, medyo seryoso na sila na i-ditch nila yung dollar. Magagalit na naman si Trump niyan. Mga idol, baka tirahin na naman kayo ng tariff. Parang kakausap nyo lang nung nakaraan,
Nag-usap lang kayo nung nakaraan, tapos biglang alam nyo, pwede ring Bitcoin mga Lodi, kasi China to Kasi sabi dito ni Frop K, I doubt they're buying Bitcoin. Also, China selling USDs is not necessarily bearish. USD, in fact, no? The opposite. They could be selling USDs to protect CNY value. Pero sa tingin ko, pwede ring Bitcoin, mga idol. Ito yung reason, papakita ko sa inyo, no? Sabi dito ni George, Bitcoin miners already control the land, permits and cheap power. EMJ Capital's Eric Jackson says, AI firms won't start from scratch. They'll need to partner with Bitcoin miners. So, ano natin? Kasi balita to baka ma-copyright tayo. No? Sandali lang. Ang gusto ko lang makita nyo dito yung chart Take a look at what it takes to power this AI revolution. Data centers around the world already use. Ayan mga lods, tingnan nyo. Electricity demand, no, power the AI revolution. China. Ang laki ng China. Mga idol, no. Ang layo ng wala pa sa kalahati yung US, no. Data centers already use more electricity than France and demand may triple by 2030. International Energy Agency, organization of the petroleum exporting countries, and IMF stop calculation, sabi niya, mga lods, no. At hilingid sa inyong kaalaman, dati talagang nagmamine na ng Bitcoin ng China, at napakadaming Bitcoin ng China, mga idol, no. Pwede nyo research yan, no. Ayun nga yung laging dyan nga nagalit yung mga Bitcoin maxi kay Brad Garlinghouse nung parang inano niya yun binoise out niya na yung China napakadaming niya, ganito ganyan, no. So kung mag-a-adapt man ng Bitcoin yung US, kailangan nilang humabol sa China dahil ang laki ng hawak ng China. Tapos may mining pa sila na malaki doon para sa Bitcoin, di ba? So, at hindi made in US yung Bitcoin. So, ayun nga isa sa mga reason kung bakit sinasabi na malabong maging, kumbaga talagang solid na tangkilikin ng US yung Bitcoin, kasi nga daw, hindi naman siya US made. And then, mas maraming Bitcoin yung China kaysa sa US. Ang gusto ni Trump ngayon is yung mga US made crypto. Di ba? At may utility. At ano yun? I don't know. Kayo nang bahala. Yung number 1, US coin. Alam nyo na. Diba? So, dito, Mega Whale move. 30 million XRP. Naku, grabe. Ang dami niyan, mga idol. Nagkakahalaga ng $63.8 million. Just move between mystery wallets. This isn't just noise. Something massive is coming. Brace yourself, XRP Army. So, hindi lang to yung yung nakita kong kasi bago lang to na update. Pero nung nakaraang araw, meron din ganito mga idol Grabe, no? May papakita ko sa inyo dito. Tignan niyo yung tinransact 30 million XRP or $68 million. Tignan niyo kung magkano yung piece. 0.00015. Napaka parang wala lang piece, no? Parang nilibre mo na lang. Ganun lang kababa, mga idol, at ganun kabilis, di ba? Ganun kabilis, ganun kababa. Oh, sino pang may ayaw nun? Just in, the first Ripple back ETF goes live in North America, first of its kind. Ripple, the leader in enterprise blockchain and crypto solution, is an early investor in the fund. XRP has demonstrated significant growth potential over the past decade, and its groundbreaking strategy offers Canadian and qualified global investor a transparent, low-cost, and tax-efficient way to securely access the opportunity. Ongoing regulatory clarity and growing institutional interest have positioned the XRP ledger to solve real-world use cases such as global remittances, liquidity management, and broader blockchain application. This is all documented below. So, eto mga idol, yung mga pinopost ni Smoke, hindi siya haka-haka lang, no? Documented siya. Kumbaga, facts. Di ba? So, ayan yun mga lord. So, matibay. Kumbaga, hindi inimbentong news. Ngayon, gusto kong panoorin natin to kasi hindi ko pa ito napapanood Nakita ko lang to. So, panoorin natin. Ibilisan ko lang ng konti, no? Sabi dito ng caption niya, why is XRP popping up in Hollywood movies? Just a coincidence? Or are they telling us something through the movies? XRP isn't just a crypto, it's a part of the script Hollywood knows. Do you? Sabi niya.
Making a long-distance phone call. Beijing Hotel. Beijing selected. Lakayan nga natin. So, Johnny Demonic. Si ano to eh? Keanu Reeves. Si John Wick. Accept. So, ayun, no? So, parang sinearch pa nila yung Johnny Demonic. Tama ba yung boss niya? Sa ano to? Sa Gematria, no? Ano yung ibig sabihin ng Johnny Mnemonic? Access granted. XRP the standard, yun yung ibig sabihin, mga idol, no? Hotel Beijing selected. Grabe, no? Yan yung logo. Ano pa? Eto naman sa sneakers. Sneakers na movie. Ano to? Ano bang movie to? Ano ba to? Hack. Ayun, no? XRP 262. Federal Reserve nakalagay, mga idol. Oh. Nako, pahiwatig ba yan? Ito yung 2025 Federal Reserve Jerome Powell Ripple XRP Raghuram Rajan. Ito mga idol, ano to? Nasa team to ng Ripple. Si Raghuram. Don't screw around with that thing. Carl, what else you got? National Power Grid. Ito naman, Marty. Here we come. Stellar Lumen. Ako, Stellar naman, XLM. Rolling. Ito naman, In Living Color. Ito yung mga movies Jamie Foxx. Ang pogi ng mukha. Mr. Anton Jackson. This way, please. Parang di nagbago yung mukha ni Jamie Foxx, no? Bitch, I said I want 100 shares of Ripple. Ay! 100 shares of Ripple. Ang galing nun, ah. See you, Mr. Anton Jackson. This way, please. Hey, listen, bitch, I said I want 100 shares of Ripple. Yeah, I know it's going down, but believe me, I know my Ripple, it'll be coming up real soon. Mr. Jackson, you've recently come into a lot of money. And, Grabe, no? Ito yung sa Matrix. Nakita na natin to, no? Metacorp. Si Thomas Anderson. Authority, Mr. Anderson. You believe that you are special, Mr. Anderson. but somehow the rules do not apply to you. Obviously, you are mistaken. So, ito yung nakalagay dun sa pangalan ni Thomas Anderson, mga idol, no? 589, no? Ano ba yung laging di ba 589 yun? Oh, Donald Trump, ISO XRP, Donald Trump, Ripple, the Bull, a storm is coming. Oh, grabe. This 589 company is one pa. of the top software companies in the world because every single employee understands that they are part of a whole. Di ba ano yun? Ayun yung pinaka-number ng XRP lagi, yung 589, mga lods, no? Grabe yung pahiwatig na yun, ha? Nagkataon lang kaya yun, mga idol? O sinadya? Grabe yun. Nasa script, kumbaga. Eto naman, napukaw lang ako dito, mga idol. Ito yung trending news kasi to. So, ito yung mga 25 of the most jaw-drop. Kumbaga, dito yung naisip na natin dati na na parang mawawalan na ng mga artista. Mawawalan na ng trabaho yung mga artista. Yung movie, parang papangunahan na ng mga AI-generated na movies. No? Kasi grabe na yung mga kayang gawin ng AI, di ba? So, ito, isa lang to. Oh, grabe, oh. Parang, ang ganda masyado ng graphics, no? Pero, AI lang yung gumawa niyan, mga idol, no? Walang tao. Kumbaga, inutos lang na gawin sa AI. Kumbaga, inutusan yung AI na gawin yung ganyan. Kailangan lang dyan, alam mo yung mga sinusulat mo, mga idol. Pag alam mo yung mga sinusulat mo, kaya niyang, kumbaga, specific, kayang gawin ng AI yun, mga idol. Parang yung sa mga picture ngayon, parang yung mga uso ngayon sa Facebook, yung mga OFW na ginagawa yung pyramid. Diba? Nakikita niyo yung mga comedy na gano'n? Ayan, di ba? AI lang yan, mga idol, kita niyo yung ito din, para na yung, alam niyo yung Spider-Man Multiverse. Parang ganito na yung graphics dun, di ba? Isha, fracha, piri, rap, mga ganun na yun,
Ito din, no? Isipin nyo, AI lang gumawa nito, mga idol. Hindi talaga yung totoong tao. AI-generated person o people. Saan kaya nila nakuha yung ganyan itsura, no? Siyempre, may mga binabasihan din siguro yung AI pagka ganyan. Di ba? Parang pag kumagaling ka sa mga ganito, pwede ka na gumawa ng sarili mong movie. O kaya pwede ka nang bayaran ng mga something na Hollywood or ng Pilipinas, mas magaling ka pa sa sa Encantadia yung mga graphics mo, no? O kaya yung ano ba yung palabas ni Alden na siya? Yung para siyang si Thor, kalimutan ko yung pangalan. Ayan, no? Di ba ang ganda? Mga loads, ito parang Mission Impossible, Effects, ito, ang ganda rin ng genre, iba-ibang genre, no? Ayan, ganda, Ito lalo, fantasy na to, sci-fi. May dragon yan, dragon ni Diba yun, Giant brain. Brain ba yan? Pwedeng brain, alien or something from outer space, Grabe yung mga nagagawa na ngayon ng AI. Ito, ang ganda ng genre ng animation nito. Pag na-perfect mo yan, Ganda niya, Grabe, masyadong super, hyper-realistic. Itong kulit, si Chun-Li tsaka si Ryu. Ito din, ganda rin, Grabe na, Hindi na biro. So, at ako sa tingin ko lang, siguro mga 10 years from now, hindi na natin malalaman kung ano yung totoo sa AI. AI generated. Kaya kailangan na nating mag-aaral. Delikado yung mga ganito, sa totoo lang, mga idol. May negative tong dating. Kapag nagamit yung AI sa kasamaan, halimbawa, yun nga, yung pepekein mo yung yung deepfake, di ba? Maraming gumagawa ng deepfake ngayon, Nyari, biglang nag-announce si ganito na maraming may scam nun. Naku, mahirap yun, mga idol. So, kailangan natin mag-ingat. So, ayun yung ating news ngayong araw, Overall, balita natin dito sa ating mundo ng bakbakan. At etong GrabPay natin, mga Lodi. At yung nangyari sa coin market cap at yung bumagsak na coins, and then i-abolish daw yung ating Fed. At syempre yung nagdadump na yung China ng dollars, mga idol, At ang nag-mega move ng XRP, At scripted ba o nasa plano kasama sa script pala yung XRP, So ayan, yung news natin. So puntahan na, bumababa na naman. Check tayo sa 1 hour. Ang lapit lang ng lock profit ko, mga idol, 2.02 o kaya 03 o 02 mo na lang, 2.02. Once na nakita nyo na bumaba si XRP ng 2.02, sa pool na yung lock profit ko dyan. Siyempre, punta tayo sa inyo at siyempre babasahin ko ang inyong comment. Di ko pa natapos yung flip top na pinapanood ko. Ayan. So, punta tayo dito. Shoutout sa inyo, mga idol, si Roy Delgado. Shoutout sa iyo, syempre si Dom. Wala na, penes na, sabi ni Idol. Joseph Berdin, always shoutout yan. Si Shanks. Pero kadalasan, mas marami nagbobodega sa XRP kaysa nagtitrade, di ba, boss? Syempre, kung yung mga investor, ganun po, yung mga traders po, iba po yung diskarte nun sa crypto. Talaga nagtitrade yun. May mga scalper, may mga position trader, marami po yan, So, pero mas advisable o mas maganda dahil lang sa history, ang mga kumikita talaga sa crypto is yung mga holders, mga idol. Talagang pinapatagal nila yung pera nila. Kasi kung isusum mo yan, talagang pataas po yung crypto. Lalo yung Bitcoin. Mark Pass, ayan. Jeblo News na, mga idol, at bago ang balita, pa-shoutout muna, idol. Si Mark Pass, shoutout sa'yo. Phil Habis, always din si Phil Habis. Si Boy WhatsApp, British accent na, tapos biglang naging Batman. Nag-ano talaga yon, nagbi-British accent yun, makulit yun Ayan. Si Phil Habis.
Mula noon hanggang ngayon, sabi sa exis daw ang XRP, ayan yung balita na isisis daw yung nasa escrow para ipangbayad sa utang. Pero, hindi pa yan sure mga idol. No? Di umano lang yan. Hindi pa siya sure, kaya hindi ko muna siya binalita. No? Si Always, pwede ba magpaturo ng crypto ng Pi? Ano? Crypto ng Pi? Junior miner po ako. Salamat. Ano po yung, paano po? Meron po mga tutorial sa YouTube. Paano po bang crypto ang ituturo sa inyo? Trading, investing, kung ano. Yun muna, mga basic muna. Marami po niyan sa YouTube. Mga idol, no? Si Lisa Yongson, breakfast tayo, Lods. Oy, salamat po, idol. Magandang gabi na pala ngayon. So, magandang gabi sa iyo, idol Lisa Yongson. Si Aldrin Matalog, shoutout sa iyo. Si Pete Pelizardo, watching boss. Ayan, shoutout sa iyo. Si Clavis, fingerprint scan, tapos hindi mabasa yung fingerprint mo, money blocking, ano yun sila meron. Control sa pair at asset mo, pwedeng mangyari, no? Pero hindi pa natin sure. Yung picture ni Trump at Jerome, yung tingin ni Trump, parang gusto niya matukod si Jerome. Idol, yung post nung doon sa Bitcoin, parang sinasabi na may, oo nga eh, ganun nga, yan, sabi niya, I step on a crop. Ayun yung sabi niya, di ba? Everyday life of Palejandro. Oy, ganda naman mo, Palejandro. Langya, hindi ko akalain na magkakaroon ng geopolitical tension sa Israel kaya bumagsak ang crypto. Mabuti sana kung nabili ako sa dip, no? Ayun nga yung hirap eh. Pag bumabagsak, wala tayong pambili. Boss, baka pwede pasilip ng mga token na bodega mo. Nako, bawal na raw po, idol eh. Sabi ng SEC, baka ma-impluwensya ko kayo sa mga coins, no? So, yung mga binabalita nating coins, mga idol, is nakikita natin yun sa X, sila yung nagtitrending. Pero, yung i-impluwensya ko kayo bumili ng mga coins, negative po yun, mga idol. Kaya lagi kong sinasabi, huwag kayong umasa sa akin para bumili, magbenta, o mag-hold ng coins. Do your own research, sabi nga nila, no? Boss Jeb, may balita ka ba tungkol sa GRT? Wala nga eh. Ano ba yung grit ba? Ano ba? GRT. Yung graph. AI to, di ba? Isa to sa mga AI coins. Max natin. Uy, grabe to. Grabe to. Good to buy to. Saan na yun? Oy, pero mag-review kayo Di na, sa itsura lang. Kaya lang, para na siyang para siyang rug pull coins, no? Kasi talagang yung yung opening price niya nung 2020, nababaan pa ngayon. O kasi dito nasa 5 pesos siya, almost 6 pesos. Tapos ngayon nasa 4 pesos na siya. 'Di ba? 96% ang drop ng GRT. Nako, hindi ko alam. AI coins to eh, alam ko AI coins to. So nasa pang 108 rank siya, mga idol oh. Nalaglag siya sa top 100. Ang daming ngayon, ang daming good to buy ngayon. No? May pera lang talaga ako, taragis yan. Bibili natin lahat yan, kaya lang wala eh. George Gonzales, si Innocentes yun ayaw ng gobyerno natin na mag-accumulate ng crypto, kaya kukunin na lang nila sa atin. Napaka-unfair dito sa Pilipinas eh. No? Basta ako, chill lang, bodega lang ng bodega ng Cardano. Yung iba kasi dyan, kinakabahan na kasi wala silang trabaho. Yan lang siguro yung naasahan nila. Ako, grind lang ako ng grind sa work ko. Ayun. Kaya nga, invest what you can afford to lose lang po, mga idol. Isa sa mga reason kung bakit nasisira yung invest kasi wala silang strategy. Halimbawa, ngayon, yung buong sahod nila, ilalagay nila sa crypto. And then, wala na silang pera, kakapusin sila. Minsan, dun pa natatali yun. Kasi minsan, halimbawa, bumili ka ng nasa $3 yung XRP. Tinodo mo yung sahod mo ron. Nag-drop yung XRP. Tapos biglang nawalan ka ng pera. Diba? Tapos kailangan mo kumuha ngayon ng pera. Huhugot ka ngayon sa XRP. Kaya lang, mababa yung presyo ng XRP dun, kumpara dun sa binili mo. So, talo ka agad pag kinuha mo yun. Diba? Talo ka agad. So, mas maganda, daging balance, no? Invest what you can afford to lose lang. Kumbaga, budgeted yan. Kumbaga, mag-i-invest ka dito. Tapos, syempre, may pang-araw-araw ka pang matitira. Yung kaya mo lang invest, huwag niyong pilitin. Kasi, ganun yung nangyayari pag pinipilit, mga idol. Natatalo pa kahit na spot trading. Kasi, kukunin mo na nga, mababa yung isang coin na binili mo. 'Di ba?
Ganun yun. Kuya Jeb, dami mo na sana kinita kung palagi ka nag-TP. Nako, hindi. Okay, nagtitrade po ako. Yung XRP lang yung iniiwan ko dyan. Pero everyday, nagtitrade ako sa Bitcoin. No? Bitcoin yung tinitrade natin. Ayan. Tapos, Eket Gaming, pakicheck idol PIR token. PYR, ano yan? Ano yung PYR? PYR. Ano dito? Itong Vulcan. Vulcan na ano to? Forge. Ayan, si Vulcan Forge. 52 pesos. Nako. Grabe rin to. Nako, pang 1,000. 1,000 yung rank niya. 1,081. Ano naman, hindi makikita ng ano to. Hindi makikita ng mga wheels to. No? Hindi ko alam kayo pag hindi ko kasi alam to mga idol eh. No? Medyo malayo na sa katotohanan yan mga idol. Hindi ko alam. Siguro makakapansin yan yung mismo mga insider, mga developer na magpapaangat yan. Flipster Global Trading Platform launch mukhang stablecoin project nila, partnership sa Aptos. So ayan, salamat sa info idol. Si Demon Cat, no? Si Sela Bila, always watching, shoutout sa iyo. Si LA Gaming, drop para makabili. House Densky, may nakita akong video post Boss Jeb sa New York ads. Stablecoin, it's happening with Ripple. Malapit na siguro boss, no? Yes po, marami ng mga advertisement sa ilang lugar sa Amerika na ina-advertise yung Ripple, pati dun sa mga train station nila, marami na rin eh. Philhabi, shoutout sa iyo, idol. Si Justin Sangkula. Ginamitan na ng Geostorm technique ang Iran. Kung naalala niyo yung Geostorm movie, ganun yun. Yung magkakaroon ng calamity ang isang bansa, which is man-made, other ways of destruction aside, sa war. Oh yes, meron po nga niyan eh. Actually, meron na talaga niyan mga idol eh. Kaya lang, may mga napanood na ako na interview niyan. Tapos yung, may pinost na ako niyan sa Facebook dati eh. Ang unang, pero yung napanood ko yung weather. Yung weather yung kinontrol nila, gumawa sila ng bagyo. Kaya nang gumawa ng bagyo. Tapos isipin nyo, matagal ko na napanood yun. College pa lang ata ako nun eh. Imagine ngayon kung ano na yung mga kayang gawin. Di ba? Grabe na yun mga idol. Nadali na naman stop loss ko, Lods. Ayan ako, si Ron Villanosa. Wait ko na muna ang drop bago mag-long ulit, sabi ni idol. Salad Match, ayan, ingat lagi sa trading idol Salad Match channel, July 4, baka sumugod na ang Amerika sa Iran. Ako, Delicades. Si Ramil OFW, watching sa loob ng CR. Nagawa mo dyan idol, sinasakal mo yung tabo Kung 2017 pagbabasihan, expect nyo, bear months yan din dyan. Madaming all-time high BTC, Ethereum at XRP ng 2021 basihan. Di masyado lumipad yan XRP, BTC at ETH. Ibang coins lumipad like Shiba, Doge, ADA, HBA. Opo, kasi ano yun parang meme coin and NFT, no? Season, parang ganun. Era, parang ganun yun mga idol June Abendaño, ayan, si Robin Padilla ng Bulacan, ayan, shoutout sa'yo. Si Degs Rents Channel, si Bibo, drop and pump yan lalo na sa Lunes. O yun, meron tayong, sabi nga ni Tito Vlogs Pulse Move Monday, sa kanya ko naririnig yun Si Elmer Potasio, idol, may SafePal akong card wallet, maganda din ba yun? Hindi ko alam yung SafePal idol Sige, tanong natin sa mga audience natin. Mga idol, sino ba ang may SafePal sa inyo? Pakitulungan naman si Elmer Potasio kung goods ba dyan o hindi. No, reply kayo dito sa video natin na to. Mga lods, no? Mukha naman siyang safe kasi SafePal Sorry Ayan, hindi ko kasi alam yun Wala ako nun idol na. Tatanungin natin yung mga idol natin dyan, magko-comment yan sila. Si Nate na Queen, good morning Boss Jeb, naka 1K profit ako sa CAT XRP futures grabe yan 50x short, sarap, apply lang, consistent discipline. Grabe yung ano mo idol dati ginagawa ko talaga yan, ganyan ako mag-trade dati 50x pero ngayon mababa na.
Kasi ang priority ko sa bodega, hindi trade eh. Yan, si Junel Nael, shoutout sa'yo, si Elmer. Araw ako nag-practice ng futures trading. Nako, good luck idol. Sana marami ka matutunan. Si Jobel San Pedro, mamayang gabi, bagsak na yan. Nako, sana nga idol. Si Mr. MacD, malapit nang madali ang luck profit mo, Lodi. Napakalapit na talaga niyan, idol. No? Ayan lang yan. No? Ayan lang. Oh. Wee! Dadali na ako dyan pag nangyari yan. Luck profit naman na $100 yan. Okay lang yan, idol. Tapos, si Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Si Brian Lumibaw. Idol, kasama ba yung XDC, XLM at H-bar sa Trezor Safe 5? Hindi ko alam eh. Kasama ata, idol, kasi alam ko sa Trezor Safe 5, lahat na dun eh. Lahat na yan, idol. Meron ka lang, andali, wala si boss eh. Wala pa si boss eh. Meron ka lang kukunin na ano dun eh, yung, tawag dito, kung saan sila, ano ba yun? Kung saan mainnet sila, dito ako nakita sa ayan, sa ganito, kung saan sila nakalagay yan. Minsan sa Ethereum, di ba? May ganun yun eh, mga Lodi yung address eh. Diba? Kasi ang nandun lang, onti lang yung nandun sa Safe 5 ko, talagang bukod sa XRP, meron lang akong 2 coins na nandun, mga Lodi, no? So, ayun lang, andun sila, wala akong problema kasi dun eh, kaya natuwa agad ako eh. Hindi ko pa natitesting yung XDCA, yung itong mga ISO compliance, pero sa tingin ko meron. Lord, sa tingin ko meron. Check ko na lang bukas. Tingin ko kasi tinanong ko si ate, na binilang ko, sabi niya, nandiyan na po lahat yan, sir. Sabi ganun. Lahat po yan, pati yung mga lalabas na bago, andyan na din yan. Sabi, ang ulit nga ni ate, kaya napabili ako ng Safe 5 eh. Ayun, si Albert Tigwaton. Shoutout sa'yo, no? Nako, 3 pa yung comment mo, tapos di ka nag-number 1. Si Helos, ayan, shoutout sa Adel at si Mosu Nilongo. Grabe, parang ilang beses na nag-number 1 si Mosu Nilongo talaga. Ang lupit nito ni Idol eh. Nakatitig ka lang ba sa channel ko tapos refresh ka ng refresh? Ang galing mo ah. Lagi ka nauna, no? So ayan yung news natin ngayon mga idol. Sana nagustuhan niyo yung ating balita ngayon mga idol at nag-enjoy kayo sa ating YouTube video ngayong araw. Kung nagustuhan nyo, like nyo yung video. Kung di nyo nagustuhan, thumbs down nyo yung video, dislike nyo. No? Okay na okay lang yan. At syempre, sa mga gusto ng ganitong content, everyday news, update sa crypto, trending news dito sa X, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At sa mga wala pang crypto exchange dyan, mga idol, check nyo yung link natin dyan sa description sa baba. Maswerte yung link natin dyan. Kita-kits tayo bukas ng umaga, mga idol. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At WhatsApp. Wala kasi si Boy WhatsApp eh. Mamaya pa uwi. Mamaya pa sila uwi, mga lids. Umalis eh. Iniwan ako lang mag-isa. Iniwan nila ako. So, ayun. Bukas, kita-kits tayo mga idol. Magandang araw at what's up? I'm Batman. Hindi ko kaya yung kay Chloe. Ayan. Bye-bye.